More than baby, you better train every part of your body. I mean, you do punch. I mean, pour a little bit, not to hurt any kind of angle. You gotta put the hope into it and snap it and make your energy in there and make this into a weapon. One hand. Oh. Ay, grabe guys, yung flexibility pa rin, oh. Wow. Talaga, rinig na rin. So, ayun guys, good morning. Welcome back sa ating Facebook page, Jan. At ngayon po ay nasa harapan na naman nating muli si Idol Bruce Lee. Hello. Ayan, meron lang tayo guys na konting interview about sa kanya dahil ako, hindi naman sila ay nagtatanong, ako mismo ang magtatanong about sa kanya kasi na-curious ako kasi dati talaga napapanood ko na to ay sa Showtime. Siyempre, isa po ako sa umiidolo kay Idol na Bruce Lee. Ayan, may mga tanong lang ako sa iyo, Idol. Ayan, simulan natin sa kung kailan ka nagsimulang maging si Bruce Lee. Nagsimula akong maging Bruce Lee nung umpisa ang Showtime ba ganun? 2013 yata, mga ganun. Oo. Tapos ay, siyempre, naging na siya, sumikat agad siya. At yung mga kasama ko sa trabaho noon, parang natutokso na, sumali ka na niya sa Showtime yan, kasi, So, doon muna, kasama na yung, yung question number 2 natin eh. Ang tanong ko kasi number 2, kailan mo na-realize na kamukha mo si Bruce Lee at ikaw si Bruce Lee? So, yun na nga, yung sinabi mo, tinutukso ka ng mga katrabaho mo noon na ikaw nga daw si Bruce Lee. So, doon ka nagsimula. Doon ako nagsimula. No? Pero dati pa ba, nung hindi ka pa tinutukso na ganun, alam mo na kamukha mo si Bruce Lee o hindi pa, o nagagawa mo na yung mga ginagawa niya dati o hindi pa? Hindi pa, pero yung ibang kasi sa pamilya kasi namin, talagang mga martial artist na talaga mula pa sa mga lolo ko, mga tiyuhin ko, yan, mga martial artist na talaga. Kaya, mga kumakara-karate na. Lalo na yung kapatid kong panganay, mahilig din yun sa martial arts. Siya talagang idol niya talaga, Bruce Lee noon. May poster pa nga yun na Bruce Lee ay. Tapos ako naman tinitingnan ko lang yun. Hindi mo pa naiisip noon na mas kamukha mo pala at mas pwedeng ikaw na maging si Bruce Lee kaysa sa kanya? Hindi ko pa naiisip noon. Pero nung yung huling poster niya na yun na sabi ko, may iba-iba kasing anggulo yung niya eh. Yung larawan ni Bruce Lee, may maikli ang buhok, mayroong mahabang buhok. Sabi ko, ikaw kako ito, yung maikli ang buhok. Tapos ako yung mahabang buhok, ito yung siya ng ganun. Yung katawan niyang ganun. So, ayun, sige, ayos. So, ayun, dahil doon, di ba, napasali ka siya Showtime, nakilala ka bilang si Bruce Lee. Anong naging epekto sa iyo na sa buhay mo noon na makilala ka bilang si Bruce Lee? I-revise na lang natin yung tanong. Parang i-revise ko na lang. Maganda ba yung naging epekto sa buhay mo nung makilala ka bilang si Bruce Lee? Magandang naging epekto sa akin noon dahil kahit saan ako mapunta, madali akong magkaroon ng kaibigan, madali akong makilala, at dahil sa pakikisama rin natin, nire-respeto rin tayo nila. Tsaka inidolo ka rin kasi inidolo rin ako. Nakapag-perform ka sa Showtime noon, di ba? Madali rin ako makapasok sa gusto kong pasukan. Hindi sa trabaho ay nakatulong sa iyo. Yun yung mga magandang epekto. Doon ba sa may pangit bang naging epekto o wala naman? Wala naman kasi wala ka naman naalala na about doon sa pagsali mo doon na yung iba lang minsan hindi naman mawawala ng basher na pagtatawanan Pero ako naman ay talagang may paniniwala dahil nalampasan ko naman yung mga competition ay. Siguro nainggit lang sila sa iyo kasi ikaw kamukha mo si Bruce Lee tapos nagagawa mo yung mga moves niya, Hindi ko alam yan. So ayun, sige, ayan, ito, nagagaya mo rin ba yung mga galaw ni Bruce Lee, yung mga boses ni Bruce Lee? Nagagaya mo rin ba yun? Katulad na sample, yung salita niya. Paano, pwede mo ba kaming pakita nung iparinig sa amin yung mga salita ni Bruce Lee na alam mo nagagaya? Okay. More than baby, you better train every part of your body. I mean, you do punch. I mean, pour a little bit, not to hurt any kind of angle. You gotta put the hope into it and snap it
make your inner gender and make this into a weapon. Is guys, no? Gayang-gaya talaga. Pero may kunting may nagkamali akong kinda. And dapat pero ayos pa din. Talaga yung action pa lang sa pagsalita mo, gayang-gaya talaga. Put the hope hip into it and snap it and get your energy in there and make this into a weapon. Tingnan nyo naman guys yan, di ba? Muli na namang muling nabuhay yung presensya ni Bruce Lee dahil kay Kuya. I think. So ayun, proceed tayo sa panglimang tanong. So ayun Kuya, dahil lumipas na nga yung panahon, di ba? Kapag sikat, lumalaos din. So, di ba ngayon, hindi na masyadong naaalala si Bruce Lee. Wala nang masyadong nakakaalala sa kanya. Nakalimutan na ng iba kasi mga batang 90s talaga, yun talaga yung mga umiidolo nun kay Kaso lumipas na yung panahon. Anong nararamdaman mo ngayon na si Bruce Lee ay hindi na masyadong naiisip, hindi na napag-uusapan ng ibang tao? Sa akin, si Bruce Lee naman kasi, sa atin lang naman siya medyo nakalimutan. At ako nakalimutan lalo dahil impersonator lang naman ako. Pero sa ibang bansa naman, talagang kilalang kilala siya. Lahat ng martial arts, lahat ng sports, tinitingala pa rin siya hanggang ngayon. Pero sa ngayon, sa buhay ko ngayon, ayaw ko pa rin mawala yung angas ko na katulad ng Bruce Lee. Gusto ko pa rin ituloy ulit. Dahil unang-una bata pa naman ako at malakas pa ako. Kung mayroong pagkakataon na makilala ulit at maimbitahan sa mga ibang kung ano-anong competition, exposure, yan, o mga vlog, basta maganda ang samahan, okay ako. Basta magkakasundo. So ayun Kuya, kaya nga itong video na itong ginagawa natin ngayon para ang title nito is The Return of Bruce Lee. Yun. So ayun Kuya, dahil sa iyo, sigurado may mga tao makakaalala na ulit kay Bruce Lee. May isip nila ulit yung galing ni Bruce Lee noon sa pakikipaglaban. Idol na idol kasi talaga siya, no? Lalo naman sa mga fight scene, di ba? Yung mga yun ang umiingaw-ingaw pa si Bruce Lee, no? So ayun, okay naman Yun lang yung mga tanong ko. Sa ngayon kasi, noon kasi napanood ko, di ba, sa Showtime, yung mga split mo noon, tapos yung mga thumb push-up mo, yung gamit yung daliri lang. Nagagawa mo pa ba yun ngayon? Pwede mo pa ba sa amin ipakita yun ngayon, i-share sa amin ngayon? Susubukan ko, no? Sige. Yun, guys. Tingnan natin. Saan, Kuya? Yan, guys. Pakita sa atin ni Bruce Lee. Yung ginawa niya, pinerform niya noon sa Showtime. Testingan ko lang, ha? Kung kaya pa. Grabe, 2 thumbs, grabe guys, one hand. Grabe guys. Hirap. Kaya nyo ba yan guys? Diba? Okay na. Ay, grabe guys. Yung flexibility pa rin, Wow. Talaga, rinig na rinig guys yung yung pag talaga. Yun guys, palakpakan naman yan guys. Tapos yung Kuya, kaya pa ba yung split? Split? Sige, at kanina naman ay nag-warm up ako bago ako nagpumunta rito, ay naghanda ako. Kahit ilang taon pa akong hindi ready, isang araw lang, handa na ako. Sige, para sa inyo. Di ba guys? Ay, grabe Daig punchix ay. Tingnan nyo, kita nyo yun guys Grabe yung pagka-flexibility Bruce Lee talaga. Yun Meron akong page mga tol. Ang pamagat ay The Master's Journey. Search nyo lang po yan. So ayun guys, follow natin si Kuya. Sige, okay Kuya, tayo na. Kulang na sa practice. So ayun Kuya, ay sa yun mga kaibigan, ang kanyang Facebook page ay The Master's Journey. Diyan na po siya mapapanood sa mga upload niya araw-araw. Supportan po natin. Yan. So, ayun, baka may gusto ko pang sabihin. Please, pa-share na lang itong video. Pakiusap mga tol, pa-share na lang ho ng namin, itong video na to at yung aming page. Kasama na rin po ang kaibigan ko na nag-interview sa akin dito. Yan, salamat. So, ayun, i-share po natin mga kaibigan para po muling makilala ang muling pagbabalik ni Idol Bruce Lee. Thank you. Thank you.